Offer 3.17% ng Pilipino. Nabigla, hindi ito World Cup o talumpati ng Pangulo. Nagsimula ito sa isang simpleng pagkakamali sa pagsahimpapawid. 8 minutong video lamang ito ng isang payak na pagtatanim ng palay sa Pilipinas na aksidenteng naipalabas. Ngunit sa sandaling lumabas ang footage, nagpanik ang linya ng telepono sa buong kamay nilaan. Umiiyak si tatay habang nanonood ng TV. Parang bata. Pakisuyong ipalabas muli ang video na iyon, kahit isang beses pa. Bakit ang simpleng eksena ng pagsasaka, na walang boses o salitang maintindihan, ay nagpaiyak sa mga Pilipino sa buong bansa? Ano ang bagay na minsan ay taglay ng ating bansa ngunit nawala na, at nananatili lamang sa isang maliit na baryo sa kabundukan? Isang maliit na pagkakamali sa isang lokal na istasyon ng TV sa Quezon City ang magiging simula ng isang himala na magbubuklod sa mga Pilipino. Ito ang buong kuwento ng damdamin at pag-asa na parang hindi ka pani-paniwala, ngunit nangyari. Magkuwento ako sa inyo ngayon. Nayanig ang Maynila sa loob ng 8 minuto. Isang 8 minutong video mula sa Pilipinas, aksidenteng na ipalabas dahil sa pagkakamali, ang nagdulot ng malaking pagbabalik-tanaw. Isang simpleng pagkakamali sa Quezon City ang umantig sa puso ng Maynila. Isang nakakagulat na pangyayari ang naganap sa Pilipinas. Posible ba ang 43.7% na ratings kahit 12:00 ng hating gabi at hindi ito laro ng pambansang koponan? Ang lolo ko, nanonood ng TV, bigla na lang humagulgol. Hindi ko pa siya nakitang ganoon. Ang footage, isang simpleng 8 minutong video ng isang probinsya, ay naipalabas ng di sinasadya sa madaling araw. Iyan ang gumigising ngayon sa gabi ng Pilipinas. Anong uri ng video ang nagdulot ng 100% pagtaas ng rating sa hating gabi? Bakit humagulgol ang mga Pilipino nang mapanood ito? Magsasalita ako ngayon tungkol sa isang hindi pa nagaganap na insidente ng pagkakamali sa pagsahimpapawid na ginawa ng isang babae sa Quezon City at ang himala na sumunod. Kumusta? Ako si Katrina, isang program director sa isang lokal na himpilan ng TV sa Quezon City. Ipapaalam ko sa inyo ang gabi na ganap na nagbago sa aking buhay. Noong Hulyo 4-11 sa tatay ng gabi, biglang tumunog ang alarm mula sa main server. Ang documentary A, na nakaschedule para sa hating gabi, ang file nito, tungkol sa Philippine Eagle, ay nagkaroon ng corrupt na data. Higit pa rito, pati ang backup server ay hindi gumagana. 15 minuto na lang bago ang broadcast. Wala akong oras para maghanap ng kapalit na programa. Dali-dali akong naghanap sa folder ng emergency content. Nakita ko ang isang 8 minutong video na may nakasulat na salitang nature. Hindi ko na nagawang tingnan ang nilalaman. Dali-dali ko itong inilagay sa system ng pagsahimpapawid. Inisip ko, sa gitna ng malaking long weekend para sa araw ng kalayaan, kaunti lang naman ang manonood. Ang mga tao sa syudad ay nasa kanilang mga resort o bakasyunan, at kaming mga walang mapupuntahan na lang ang natira. 12:00 ng hating gabi, nagsimula ang video. Sa simula, mga payapang tanawin lamang ito ng probinsya. Nakahinga ako ng maluwag at ininom ang aking kape. Ngunit, mga 3 minuto ang lumipas. Nagulat ako sa aking monitor. Dose-dosenang tao ang nasa isang rice paddy, nagtatanim ng palay. Hindi ito nature documentary. Huli na. Mas nakakagulo kung puputulin ko pa, kaya hinayaan ko na lang. Ngunit, habang pinapanood ko, may kakaibang damdamin na lumitaw. Ang mga tao sa screen ay tila napakasaya. Kahit mabigat ang trabaho at masakit sa likod, nagbibiruan sila at nagtatawanan. Ang isang matanda ay nagtuturo sa mga bata kung paano magtanim ng binhi. Ang mga kababaihan ay kumakanta habang nagtatrabaho. Ang nakakagulat talaga ay ang oras ng pahinga. Nakaupo sila sa gilid ng pilapil, nagkukumutan, at naghahati-hati ng pagkain. Nag-aalukan sila ng puto, rice cake at kape. Barako, nagtatapik sa likod ng isa't isa at nagpapalakas ng loob. Kaya mo yan, kapit lang. Hindi ito Tagalog, ngunit may subtitles sa ibaba, at higit sa lahat, ang init ng kapaligiran ay malinaw na nadarama. Natulala ako. Kahit nasa syudad lang ako lumaki, hindi ko alam kung bakit napaka-nostalgic sa akin ng tanawin.
Parang ito ang Pilipinas noong araw na laging ikinukuwento ng lola ko. Noon, pamilya ang buong barangay. Kung may sakit, tulungan. Kung panahon ng anihan, lahat tayo ay nagtatrabaho. Natapos ang 8 minuto. Nagpahinga ako sandali. Pagkatapos ay naghanda para sa susunod na programa. Ilang tao lang kaya ang nakapanood sa hating gabi. Ganoon ang inisip ko. Ngunit, hindi pa natatapos ang 5 minuto. Nagsimula nang tumunog ang telepono. Isa, dalawa muna. At pagkatapos ay sunod-sunod na. Ano po ang video na iyon? Umiiyak po ang lolo ko. Mukha po kasing bayanihan noong panahon ng aming probinsya. Pakiulit po. Anong lugar po iyon? Bakit sila mukhang masaya? Habang tumatanggap ako ng tawag, hindi ako makapaniwala. Marami palang nanonood ng TV sa hating gabi at sa gitna pa ng long weekend. Ang mas nakakagulat ay ang kanilang reaksyon. Marami sa mga tumawag ay matatanda at halos lahat ay umiiyak. Isang lola ang nagsabi, "Ganyan po ang aming baryo 60 taon na ang nakaraan. Nagtatrabaho kaming lahat, kumakain ng sabay, nagtutulungan. Namimiss ko po ang panahong iyon." Ang isa namang lolo ay nagsabi, "Ngayon, hindi na natin kilala ang kapitbahay natin." Masakit sa dibdib na makita ang video na iyon, na nagpapaalala sa nakaraan. Nalito ako, ngunit may mainit na damdamin ang dumaloy sa akin. Ang 8 minutong video na aksidente kong pinalabas ay umantig sa napakaraming puso. At ito pa ay footage ng isang dayuhang kultura sa tingin ko. Hindi tumigil ang telepono. Lumipas na ang alauna ng umaga. Sunod-sunod pa rin ang tawag. Nang sandaling iyon, may isang tawag na nagbago sa lahat. Ito ang presidente ng TV network. "Katrina, anong nangyayari? Nag-error ba ang rating system? Imposibleng umabot sa 31% sa hating gabi." Parang huminto ang hininga ko. 31%? Kung ikukumpara sa karaniwang rating na 0.3% o mas mababa, higit itong 100 beses na mas mataas. Matapos ang tawag ng vice-presidente, dali-dali kong tiningnan ang rating system. Totoo nga, mula 12 hanggang 12:08 ng madaling araw, biglang tumaas ang rating at umabot sa 31.2%. "Sir, hindi po error. Totoong ratings po ito." Maraming nagre-request ng replay. Sinabi ng vice-presidente na pupunta siya agad sa istasyon. Samantala, kailangan kong panoorin muli ang video. Kailangan kong malaman kung ano ang umantig ng ganoon sa puso ng mga Pilipino. Pinalabas ko ang video mula sa simula. Sa pagkakataong ito, maingat kong pinanood ang bawat detalye. Lumabas ang subtitle sandali, Banawe, Ifugao. Footage pala ito ng isang sinaunang rice terrace sa Pilipinas. Sa umaga, sa gitna ng hamog, nagsimulang magtipon ang mga taga-baryo, isa-isa, matanda, bata, babae, lalaki lahat ay lumabas. Ang nakakaantig ay ang paraan ng pagtatrabaho. Ang mga bata ay nasa harap, gumagawa ng mabibigat na trabaho, at ang mga matatanda naman ay nasa likod. Nagdadala ng mga binhi o naghahanda ng merienda. Ang mga bata ay tumutulong sa mga matatanda na may dalang maliliit na basket. Walang nagsasabi sa kanila, ngunit bawat isa ay nakakakita ng kanilang trabaho at gumagawa. At ito ang talagang nakakagulat na eksena. Isang binata ang nadulas sa putikan at natumba. Agad na huminto ang lahat at tumakbo para tulungan siya. Pagkatapos, lahat ay nagtawanan ng malakas. Tumayo ang binata, napapakamot, at inabutan siya ng tuwalya ng isang matanda. Sa sandaling iyon, naunawaan ko. Hindi lang ito video ng pagsasaka. Ito ay larawan ng diwa ng pagkakaisa, ng pagmamalasakit at pag-aalaga sa isa't isa. Ipinakita nito sa mga Pilipino ang isang bagay na matagal na nilang hinahanap, ngunit tila nawala na. Ang highlight ng video ay ang tanghalian. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya, naglatag sila ng banig at kumain ng sama-sama. Ang bawat isa ay nagdala ng pagkain mula sa kanilang bahay, inilagay sa isang lugar, at pinaghatian. Paksiw, bagoong, kakanin, tuba. Ang init ay nadama, kahit sa screen lang. May isang eksena na tumatak sa isip ko.
Isang lola ang nakatingin sa isang binata na kumakain ng baon niya. Kinuha niya ang ulam niya at inilagay sa plato ng binata. Kahit umiling at tumanggi ang binata, sinabi ng matanda sa mukha niya na, "Kumain ka pa, para lumakas ka." Kahit walang subtitle, ang mensahe ay malinaw. Sa sandaling iyon, may isa pang tawag. Ito ay mula sa viewer center ng network. Katrina, delikado. Mukhang magda-down ang server. Sunod-sunod ang access sa website ng network. Gusto nilang mapanood ulit ang video na iyon. Dali-dali akong nagdesisyon. I-rebroadcast ang video bandang 1:30 ng madaling araw. Isang bagay na hindi kailanman mangyayari, ngunit hindi na ito ordinaryong sitwasyon. Tumahimik ang ingay ng telepono at pager matapos ipahayag ang replay. Marahil, tumakbo na ang lahat sa harap ng TV. Pinanood ko ang pagbabago sa ratings sa monitor. Pagsapit ng 1:30, nag-umpisang umakyat ang numero na parang baliw. 35%, 40%, at sa wakas, huminto sa 40 at 45. Bagong record ito para sa pinakamataas na ratings sa hating gabi. Hindi, ito ay isang record na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng Philippine TV. Ngunit may mas nakakagulat pang nangyari. Matapos ang video, nagsimulang dumating ang mga manonood sa TV station. Lampas 2:00 na ng madaling araw, ngunit nagtipon ang mga tao sa harap ng istasyon. Karamihan ay matatanda. May isang lolo na may tungkod. Nagpanik ang security guard at tumawag sa akin. "Katrina, 12 ng tao ang nasa lobby sa ground floor. At dumadami pa. Gusto nilang makilala ang gumawa ng video." Wala akong pagpipilian kundi bumaba. Pagpasok ko sa lobby, nagulantang ako. Napakaraming tao ang nagtipon at lahat sila ay nakatingin sa akin, nagniningning ang kanilang mga mata. Isang lola ang humawak sa kamay ko at nagsabi, "Maraming salamat, salamat po talaga. Pinaalala ninyo sa amin ang nakalimutan namin." Sa sandaling iyon, naisip ko, wala naman akong ginawa. Aksidente ko lang na ipalabas ang maling video. Ngunit hindi ako makapaniwala na ang pagkakamaling iyon ay nagbigay ng malaking kahulugan sa napakaraming tao. Nagsimula ang mga tao na magbahagi ng kanilang mga kwento. Isang lolo ang nagbalik tanaw sa pagtatrabaho niya sa isang hasyenda sa Visayas noong bata pa siya. Isang lola naman ang naalaala ang panahon ng anihan sa kanilang nayon sa Mindanao. Halos lahat ng kanilang sinabi ay may halong hikbi. Nang sandaling iyon, dumating ang vice-presidente. Nagulat siya sa dami ng tao sa lobby. Pagkatapos, mahina siyang bumulong sa akin. "Katrina, hindi lang ito pagkakamali sa broadcast. May mas malaking nangyayari. Nalaman namin na ang video ay donated ilang taon na ang nakaraan ng isang Filipino-American na expatriate na nag-uuwi ng video na nakuhanan niya para sa mga kaibigan dahil homesick siya. Nakaimbak ito sa emergency folder at, sa tadhana, natagpuan ko. Tama ang vice-presidente. Ang unang tumawag ay ang lokal na pahayagan, Manila Times. "Gusto naming interview kayo tungkol sa himala ng ratings kagabi." GMA News. Ano ang pinagmulan ng video na iyon? Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Napakalaki na ng sitwasyon para sabihin na isa lang itong pagkakamali. Ngunit may mas malaking problema pa. Pagpasok ng Pangulo ng network, agad niya akong tinawag. Pagpasok ko sa opisina, malamig ang boses niya. "Katrina, magpaliwanag ka. Paano mo na ipalabas ng walang pahintulot ang isang dayuhang video na hindi pa na-verify?" "Pasensiya na po, sir. May server error po, at nagmadali po akong maghanap ng kapalit. Hindi iyan sapat na dahilan." May pananagutan sa publiko ang pagsahimpapawid. Paano kung may problema ang video na iyon? Alam kong tama siya. Yumuko lang ako. Ngunit, sa sandaling iyon, may pumasok na isang staff na nagmamadali. "Sir, ang ratings po. Lumabas na po ang national rating para sa replay kagabi. 43.7%. Nagbago ang ekspresyon ng Pangulo. Ang rating na iyon ay lumalabas lang sa finals ng World Cup o sa New Year's address ng Pangulo. At pagkatapos, tumawag ang central office sa Makati. Gusto nilang makuha ang video na iyon.
Biglang nagbago ang sitwasyon. Hindi na ito simpleng pagkakamali ng isang lokal na istasyon, kundi isang pambansang interes. Nagbuntong hininga ang Pangulo at nagsabi, "Tiyakin mo muna ang pinagmulan ng video. At tingnan mo ang copyright. Kung magkaproblema." Sa sandaling iyon, may isa pang tawag. Mas nakakagulat ang pinanggalingan. Japanese Embassy sa Maynila. "Gusto po naming makipagtulungan sa inyo tungkol sa video na ipinalabas kagabi." Bumilis ang tibok ng puso ko. Magiging problema na ba ito sa internasyonal? Ngunit, nakahinga ako ng maluwag sa sinabi ng staff ng embassy, "Huwag po kayong mag-alala. Gusto pa nga naming magpasalamat." Dahil sa video na iyon, biglang tumaas ang interes sa kultura ng bayanihan. "Kung maaari, gusto po naming makipag-usap sa inyo." Kinahapunan, bumisita ako sa Japanese Embassy. Mainit akong tinanggap ng cultural attaché. Attaché, ang video na iyon ay bahagi ng isang documentary na ginawa ng isang Japanese TV network, ang bayanihan ng aming baryo. "Huwag po kayong mag-alala sa copyright. Masaya pa nga ang Japanese network." "Talaga po?" Nagulat ako. Sinabi niya na nagulat sila na ang kultura ng bayanihan ay umantig ng ganoon sa puso ng mga Pilipino. Nag-aalok pa nga sila na ibigay ang buong programa na may Tagalog subtitles. Bayanihan. Una kong narinig ang salitang iyon. Ipinaliwanag ng attaché, ang bayanihan ay ang tradisyonal na paraan ng pagpapalitan ng paggawa sa Pilipinas. Nagtutulungan ang mga taga-baryo sa panahon ng pag-aani. Walang pera, palitan lang ng serbisyo. Kung tutulungan kita ngayon, tutulungan mo ako bukas. Kapag inisip mo, parang katulad ito ng kolhos noong dating Ruso, na inisip ng mga manonood. Hindi, marahil mas makatao at mas mainit. Nagpatuloy ang attaché. Sa totoo lang, kahit sa Pilipinas, unti-unti nang nawawala ang kulturang ito. Kaya gumagawa kami ng documentary para maitala ang tradisyon. Ngunit, hindi namin inasahan na magdudulot ito ng ganoong reaksyon sa inyo. Habang umaalis ako sa embassy, marami akong inisip. Nagsimula ito sa isang pagkakamali, ngunit parang hindi lang ito nagkataon. Ipinakita ng maliit na nayon sa kabundukan ang isang bagay na matinding hinahangad ng mga Pilipino. Pagbalik ko sa TV station, lalo pang lumala ang sitwasyon. Hindi, hindi lumala, kundi naging phenomenal. Nag-down ang server dahil sa dami ng post sa bulletin board. Nagtitipon pa rin ang mga tao sa harap ng istasyon. At may isa pang nakakagulat na balita. Nagdesisyon na ang Central Office sa Makati na formal na i-broadcast ang video sa buong bansa. Ngunit, may kondisyon, kailangan kong pumunta mismo sa Makati para magpaliwanag tungkol sa phenomenon. Ngunit, sa sandaling iyon, may tumawag mula sa isang hindi inaasahang lugar. Ito ang Visayan Filipino Cultural Center sa Pasay. "Hello! Kayo po si Katrina. Kami po ay mga third generation Visayan Filipino. Napanood namin ang broadcast kagabi. Ang bayanihan na iyan, iyan mismo ang ginagawa ng aming mga lolo't lola, ang Visayan Filipino. Sila ang mga in-internal displaced o sa pilitang inilipat sa Maynila noong nakaraan, o di kaya'y matagal nang nag-migrant mula sa Visayas, Mindanao at nanatili sa kanilang tradisyonal na kultura. Alam kong bumalik sila sa Maynila at namumuhay, ngunit hindi ko inasahan na makikipag-ugnayan sila sa akin. Noong panahon ng displacement namin, kahit sa gitna ng pagsubok, nabuhay ang aming mga ninuno dahil sa bayanihan. Hindi kami mabubuhay kung hindi kami nagtutulungan. Kaya, nang makita namin ang video na iyon, lumuha kami. Narinig ko ang boses na nanginginig sa kabilang linya. Naramdaman ko rin ang kirot sa ilong ko. Para sa kanila, hindi lang ito tanawin ng nayon, kundi ang paraan ng pamumuhay ng kanilang mga ninuno, ang karunungan ng kaligtasan. May iminungkahi ang Pangulo ng Cultural Center. May mga matatanda pa rin po dito sa Pasay na naalala ang tradisyon ng bayanihan. Kung pupunta kayo para mag-interview sa TV station, maipapakita namin ang kultura ng Visayan Filipino sa loob ng Maynila. Agad kong iniulat ang mungkahi sa Pangulo ng network. Naintindihan din siguro niya na hindi na ito fluke. Sinabi niya na gumawa ako ng isang special project. Nang gabing iyon, pauwi na ako. Nakakita ako ng isang kakaibang tanawin.
Sinabi sa akin ng isang matanda na panood namin ang broadcast na iyon. Sabi namin, bakit hindi natin subukan? Nagdala kami ng kanya-kanyang konti at pinaghatian. Ang ganda pala, isang pagbabago na dulot ng isang 8 minutong video. Nagsimulang kumalat ang maliit na init sa malamig na syudad. Kinabukasan, masusing sinuri ko ang mga materyales na natanggap ko mula sa Japanese Embassy. May buong series ng ang bayanihan ng aming baryo at may isang special video na umakit sa pansin ko. Ang title, Ang Paghahanda ng Kakanin sa Taglamig. Dahil sa kuryosidad, pinalabas ko ang video. Sa pagkakataong ito, ang setting ay isang lumang bahay kubo sa Ilocos. Si Lola Yoko, 74 taong gulang, ang bida, isang magsasaka na gumagawa ng kakanin sa loob ng 50 taon. Nagsimula ang video sa paghahanda. Alas 5 ng umaga, naglabas si Lola ng malaking banga sa patio. Nag-iisa siyang nagsasalita, dumating na naman ang panahon ng kakanin. Ang mga apo ko, hindi kakain ng walang kakanin. Alas 6, nagsimulang magtipon ang mga kapitbahay. Lola Yoko, maganda ang ani ng bigas natin ngayon. Oo, sumang-ayon ang panahon. Sige, magkape muna tayo bago magsimula. Ang tanawin ng mga matatanda na nakaupo at umiinom ng kape ay nakakaantig. Ngunit, nang pakinggan ko ang usapan, hindi lang ito tungkol sa paggawa ng kakanin. Hindi makakapunta ang bunso ko. May sakit ang anak niya sa Maynila. Ganoon ba? Kaya pala. Sige. Gagawa tayo ng mas marami para ipadala sa kanila. At ka, UCKHT. Ang pag-aalala nila sa sitwasyon ng iba ay nakakaantig. Nang magsimula ang paghahanda, abala ang buong nayon. Ang mga lalaki ay nagdadala ng mabibigat na bigas. Ang mga batang bride ay gumagawa ng panggisa, at ang mga lola ay nagmamasa ng galapong. Tumutulong din ang mga bata. Ito ang trabaho namin sa tag-ulan. Sabi ni Lola Yoko sa kamera, hindi mo magagawa ng mag-isa. Sa pagtutulungan, lalabas ang tamang lasa. Ang pagkaing inihain sa tanghalian ay kahanga-hanga. Nilaga, puto, kakanin na bagong luto. Kumakain sila ng sama-sama. At ang atmosfera ay parang isang fiesta. Habang pinapanood ko ang video, mas lalong naging malinaw kung bakit umantig ng ganoon ang puso ng mga Pilipino. Hindi lang ito pagluluto. Ito ay isang pista ng pag-ibig at paghahati-hati. Sa sandaling iyon, tumawag ang Pangulo ng network. Katrina, nagdesisyon na ang Central Office sa Makati. Magkakaroon ng special program na ang Bayanihan ng Pilipinas sa Biyernes ng gabi sa Golden Time alas 7. Ikaw ang producer. Nagulat ako. Golden Time. At ako pa ang producer. Ngunit, matatag ang Pangulo. Ikaw ang nagsimula nito. Panagutan mo hanggang sa huli. At ang interview sa mga Visayan Filipino, approved na. Pumunta ka sa Pasay. Matapos patayin ang telepono, natulala ako sandali. Ang isang simpleng pagkakamali ay naging ganito kalaking proyekto. Sa sandaling iyon, may isa pang tawag. Hindi ko kilalang numero. Hello? Ako po si Olga, isang third-generation Visayan Filipino na nakatira sa Zamboanga. Napanood ko po sa balita sa Maynila. Nagkakagulo raw po kayo tungkol sa video ng bayanihan? Opo, tama po. Pero bakit po kayo tumawag mula sa Zamboanga? Pinilit po ako ng lola ko. Ang lola ko po ay inilipat noong 1937 at sinabi niya na gumagawa sila ng kakanin kahit noon. Kahit wala silang sapat na bigas o gata, gumagawa sila kung mayroon man lang. Iyan daw ang nagpabuhay sa kanila. Gusto po niyang iparating ko sa inyo ang kuwentong iyan. Habang nagtitake ako ng notes, lumuha ako. Ang kakanin ay hindi lang pagkain. Ito ay kaligtasan, pag-asa, at bayan. Ang pag-asa ng kakanin. Habang naglalakbay ako patungo sa Pasay, nag-aral ako tungkol sa kasaysayan ng mga displaced na Visayan Filipino. Ang katotohanan ng mga Pilipino na inilipat o nag-migrate sa iba't ibang parte ng bansa dahil sa kaguluhan at kahirapan. Ang mga taong nabuhay sa gitna ng matinding pagsubok. Nang bumaba ako sa Pasay, sinalubong ako ng Pangulo ng Visayan Filipino Cultural Center. Katrina, maligayang pagdating.
Naghihintay po sa inyo ang lahat ng aming matatanda. Pagdating ko sa Cultural Center, dose-dose ng lola at lolo ang nagtipon. Sa gitna nila, tumayo ang pinakamatandang lola. Ako si Lola Maria, ang elder ng barangay na ito. 93 anyos. 6 na taong gulang ako noong inilipat kami. Naglabas si Lola Maria ng isang lumang album. Mga litrato na naging dilaw na. Itinuro niya ang isa. Ito ay kuha noong 1938 sa isang settlement. Tingnan mo, payat kaming lahat. Pero gumagawa kami ng kakanin. Ang mga tao sa litrato ay balat buto, ngunit nakatipon sila sa paligid ng isang malaking kawan na nakalibing sa lupa. Saan kami kukuha ng bigas? Kung anong makuha namin, iyon ang ilalagay namin. Pero, kakanin pa rin iyon. Idinagdag ng isa pang lola sa tabi niya, kapag inilibing ang kakanin para i-ferment, lahat ng kapitbahay ay lalabas. Ang mga kalapit na Tagalog ay nagtataka noong una, pero pagkatapos ay nakikikain na rin sila. Sabi nila, masarap daw. Habang nakikinig ako sa kanila, naunawaan ko kung paanong nagkakonekta ang bayanihan at ang paggawa ng kakanin. Sa matinding sitwasyon, ang diwa ng paghahati-hati at pagtutulungan, iyan ang nagpabuhay sa mga Visayan Filipino. Ngayon, gagawa tayo ng kakanin para sa inyo, iminungkahi ni Lola Maria. Nang makita ko ang mga sangkap, iba ito sa Ilocos. Kamote, mais, buko, at mga lokal na herbs. Ngunit, bihasa ang kamay ng mga lola. Tingnan mo, ganyan ang pagbabad sa gata. Mahalaga ang alat. Nagpaliwanag ang mga lola ng isa-isa. Sa tabi nila, nagtatala ang mga batang third generation. Hindi po kami natuto ng maayos, sabi ng isang babaeng 40 anyos. Habang gumagawa sila ng kakanin, nagkuwento ang mga lola, ang unang tag-ulan ang pinakamahirap, walang makain, akala namin mamatay na kaming lahat. Pero nabuhay kami, dahil sa preservative na pagkain. Oo nga, sabi ng mga kapitbahay nating Tagalog, lumalakas daw sila kapag kumakain ng kakanin namin. Simula noon, nagpalitan na kami. Kakanin kapalit ng pandesal. Naunawaan ko. Ang kakanin ay hindi lang pagkain, kundi isang tulay ng kultura. Nang matapos ang trabaho, may nakakagulat na nangyari. Isa-isang dumating ang mga kalapit na Tagalog. Lola Maria, narinig namin na gumagawa kayo ng kakanin. Maaari ba kaming manood? Ang sarap ng kakanin na binigay ninyo noong nakaraang taon. Gusto naming matuto kung paano gumawa. Sa sandaling iyon, ang Cultural Center ay naging isang kakanin-making class na pinaghalong Tagalog at Visayan Filipino. Ang pambansang pagkakaisa. Pagbalik ko mula sa Pasay, naghanda ako para sa kauna-unahang regular broadcast. Ang Bayanihan ng Pilipinas, Episode 1, ay Kakanin Special. Hinaluan ko ang aksidenteng video ng bayanihan sa Ifugao, ang paggawa ng kakanin ni Lola Yoko sa Ilocos, at ang kuwento ng mga Visayan Filipino. Kinakabahan ako bago ang broadcast. Hindi na ito pagkakamali, kundi isang formal na programa. Manonood kaya ang mga tao? Biyernes ng gabi, alas 7, nagsimula na ang broadcast. Magandang gabi, ito po ang oras ng Ang Bayanihan ng Pilipinas. Ngayon, ibabahagi po namin ang kwento ng kakanin at ng pagkakaisa. Ako mismo ang naging host. Nanginginig ako, ngunit sinubukan kong maging kalmado. Una, ipinalabas ang video ni Lola Yoko sa Ilocos, ang buong version na may Tagalog subtitles. Pagkatapos, ibinahagi ko ang kuwento ng mga lola sa Pasay. Sa gitna ng mapait na kasaysayan, patuloy na gumawa ng kakanin ang mga Visayan Filipino. Iyan ang kanilang identity at paraan ng kaligtasan. Habang nagbabroadcast, tiningnan ko ang real-time reaction ng mga manonood. Pagsabog, gumagawa rin ng pickles ang lola ko noong panahon ng gera. Hindi ko alam na may ganoong kasaysayan pala ang mga migrant na Pilipino. Gusto ko bigla ng kakanin. Nang matapos ang broadcast, nag-down muli ang website ng TV network. Sunod-sunod ang inquiries kung paano gumawa ng kakanin. Kinabukasan, nakakita ako ng isang nakakagulat na tanawin. Dumagsa ang mga tao sa Central Market ng Maynila. Lahat ay gustong bumili ng sangkap para sa kakanin.
Napanood ko kagabi, sabi ng isang lola. Susubukan kong gumawa. Mukhang hindi lang ako ang gumawa. Ah, nagpanik ang mga tindera. Ito ang kauna-unahan sa 40 taon ng pagtitinda. Naubos ang mga sangkap, ganoon din sa mga tindahan ng kakanin. Pasensiya na po, sa susunod na linggo pa ang supply. Sabi ng may-ari. Nagulat po kami sa biglang pagtaas ng demand. Ngunit, may mas nakakaantig pang nangyari. Ang mga lola ng Visayan Filipino ay nagboluntaryo na magturo. Tutulungan namin kayo. Tumawag sa TV station ang isang lola. Gusto naming turuan ng maayos ang mga taga-Maynila. Isang linggo matapos ang unang broadcast, inutusan akong pumunta sa Makati. Nagdesisyon ang Philippine National TV na i-expand ang bayanihan ng Pilipinas sa national broadcast. Congratulations, Katrina! Nakipagkamay sa akin ang program director ng Makati. Gawin natin ang himala ng Quezon City sa buong bansa. Ibang level ang Makati. Isang malaking lungsod, banggaan ng mga negosyo. Makikisimpatya kaya ang mga tao dito sa diwa ng bayanihan. Habang naghahanda ako para sa unang national broadcast, sumubok ako ng bagong approach. Hindi lang Japanese video, kundi analysis at discussion kasama ang mga Filipino experts. Ang unang guest ay si Dr. Ivan Santos, isang sociologist mula sa Philippine Science Academy. Ang paggawa ng kakanin ay interesante dahil ipinapakita nito ang perpektong harmonya ng individualism at collectivism. Pinapanatili ang lasa ng bawat pamilya, ngunit ginagawa at pinaghahati-hatian ng sama-sama. Inimbitahan din namin ang Pangulo ng Manila Japanese Association. Gumagawa rin kami ng chukemono, Japanese pickles, dito sa Maynila sa loob ng 30 taon. Noong una, mga Japanese lang. Ngayon, marami ng kapitbahay na Pilipino ang sumasali. Sa wakas, dumating ang araw ng national broadcast. Isang malamig na Biyernes ng gabi noong Nobyembre. Nagsimula ang broadcast sa video ng kakanin, ngunit nagdagdag kami ng ibang element ngayon. Ikinihambing namin ito sa tradisyonal na kultura ng preserved food sa Pilipinas. Mayroon din tayong paksiw at adobo, paliwanag ko. Sa gitna ng broadcast, may nakakagulat na live remote. Kinonekta namin si Lola Yoko sa Ilocos via video call. Kumusta, mga Pilipino? Kumaway si Lola. Nakakahiya naman na naging sikat ang kakanin ko. Sa pamamagitan ng interpreter, tinanggap namin ang mga tanong mula sa manonood. Lola, ano po ang sikreto para maging masarap? Sikreto? Madali lang. Isipin mo ang kakain. Ang manugang ko, ayaw ng maalat, kaya binawasan ko ang asin. Ang apo ko, maliit ang hiwa ng puto para sa kanya. Sa mainit na sagot na iyon, uminit ang chat section. Parang lola ko talaga. Naaalala ko si Babushka. Lola ko, pagkain na may pag-ibig. Tumataas ang ratings ng real time. Lumampas sa 35% at umabot hanggang 35%. Pagkatapos ng broadcast, may nakakagulat na nangyari. Nagsimulang gumawa ng kakanin-making groups sa iba't ibang parte ng Maynila. Nagkaroon ng hashtag sa social media, Kakanin Bayanihan. Nagsimulang mag-post ang mga tao ng litrato ng kanilang gawa. Magtitipon ang mga residente ng Ayala Avenue ngayong weekend para gumawa ng kakanin. Sino ang sasali? Gagawa rin ang kondo namin ng kakanin circle. Tumawag din ang Japanese Embassy sa Maynila. Dahil sa inyo, Katrina, umabot sa bagong level ang Filipino-Japanese Cultural Exchange. Gusto naming magbigay ng suporta sa government level. Matapos ang tagumpay ng kakanin episode, nagdesisyon akong i-expand ang series. Ang pangalawang theme ay paggunita sa Yumao All Souls Day, Undas. Nahirapan akong ipaliwanag ang kultura ng undas paghahanda ng pagkain sa undas sa mga manonood, ngunit nagbigay ng magandang ideya si Padre Andres, isang pari. Ang undas ay hindi lang ritual, kundi isang pagpapakita ng pag-ibig sa pamilya. Pareho ito ng ating memorial service. Sa broadcast, ipinakita namin ng detalyado ang isang pamilya na naghahanda ng mga paboritong pagkain ng kanilang yumao. Ang oras na nagtitipon ang pamilya at nagbabahagi ng alaala. Ito ang paborito ni Lolo na sinigang, sabi ng isang Filipino na interviewee. Naaalala namin si Lolo sa tuwing sasapit ang panahong ito.
Ang reaksyon ng mga Pilipino ay di inaasahan. Pumupunta rin kami sa sementeryo, pero hindi kami ganoon kadetalyado. Ang ganda ng ganitong paraan ng pag-alaala sa yumao matapos ang broadcast. May nakakagulat na pagbabago. Nagsimulang gumawa ng katulad na memorial dinners ang mga pamilyang Pilipino. Gumawa ako ng kaldereta na paborito ni Mama. Nagpadala ng sulat ang isang manonood. Napakasarap magtipon ng buong pamilya at pag-usapan si Mama. Ang pangatlong theme ay ang lumang merkado. Ang buhay sa palengke, ang mga tindera na nagtatawaran, ang kultura ng pabigat, extra item. Ang lahat ng ito ay nagdulot ng nostalgia sa mga Pilipino. Ganyan din ang palengke namin noong araw. Ngayon, puro calculating na ang lahat. Ang mga tindera sa palengke ng Cubao ang unang kumilos. Subukan nating tularan ang mga Pilipino sa video. Nagsimula ang isang matanda na magbigay ng sibuyas sa mga bumibili ng 1 kilo ng patatas. Ha? Bakit may extra? Nagtataka ang mga customer, ngunit masaya ang kanilang mga mukha. Napanood mo ba ang broadcast? Kailangan natin ng pakikisama. Ang maliliit na pagbabagong ito ay kumalat sa buong palengke. Dumami ang usapan sa pagitan ng tindera at customer. Nagsimulang mabuhay muli ang palengke. Ang paglalakbay sa sentro ng Luzon, Visayas. Pagdating sa ikatlong buwan, ang Bayanihan ng Pilipinas series ay naging isang social phenomenon sa Pilipinas. Naglabas ng formal na pahayag ang National Commission for Culture and the Arts, NCCA. Ang programang ito ay nagdulot ng positibong pagbabago sa lipunan. Susuportahan namin sa government level ang pagpapanumbalik ng community culture. Katrina, may malaking proyekto. Tinawag ako ng program director. Mag-cover tayo ng kakanin culture ng mga migrant na Pilipino sa Central Luzon at Visayas. 2 linggong fieldwork. Umalis ako kasama ang production team patungo sa gitnang Luzon. Ang una naming destinasyon ay isang community ng mga migrant sa Tarlac. Pagsapit namin sa community, sinalubong kami ng Pangulo ng Cultural Association. Maligayang pagdating. Dahil sa inyong broadcast, nagsimulang magpakita ng interes ang aming mga kabataan sa kultura ng bayanihan. Pagdating namin sa community, nakakita kami ng nakakagulat na tanawin. Abala ang buong community sa paghahanda ng kakanin. Bawat Nobyembre, gumagawa ang buong community ng preserved food, paliwanag ng community head. Ngayon, dahil dadating ang Manila TV team, mas lalo kaming ginanahan. Nakilala ko si Lola Elena, 25 anyos. Noong displacement namin noong 1937, itinago ng nanay ko ang buto ng bigas sa damit niya. Ipinakita sa akin ni Lola ang isang lumang banga. Ito ang ginagamit namin sa loob ng asinsing taon. Kahit local clay lang ito, hindi nagbabago ang lasa. Ang community work ay parang isang fiesta. Lahat ay sumasali, bata man o matanda. Kulang tayo sa gata, kaya gumagamit tayo ng maraming kamoteng kahoy, paliwanag ng isang lola. Iba man ang sangkap, pareho pa rin ang puso. Ang tanawin ng mga lola na nagtuturo sa kanilang mga apo kung paano gumawa ay nakakaantig. Tingnan mo, ganyan ang paghihiwa. Huwag kang maging pabaya, sabi ng isang third generation na binata. Sa totoo lang, hindi ko gusto ang kakanin. Tinutukso ako ng mga kaibigan kong Tagalog. Pero, nagbago ang isip ko nang mapanood ko ang broadcast. Ito pala ang aming identity. Ang pinakanakakaantig na sandali habang nag-shoot kami ay nang bumisita ang mga kalapit na Tagalog. Maaari ba kaming manood? Aba, oo naman. Makisama kayo. Masayang tinanggap sila ng mga migrant. Ang mga kapitbahay na Tagalog ay agad na sumama sa atmosfera. Nag-asin sila ng kamoteng kahoy at nagkape. Ang ganda ng ganito, na sama-sama tayong gumagawa, sabi ng isang lola. Ganyan din tayo noong araw. Ang muling pagkikita, reunion. Nang bumalik ako sa Maynila matapos ang shooting sa Central Luzon, may nakakagulat na balita na naghihintay sa akin. Pumayag si Lola Yoko sa Ilocos na bumisita sa Maynila. Sabi ng program director na tuwang-tuwa. Gawin natin ang face-to-face ng mga lola. Hindi lang ito simpleng face-to-face. Ito ay isang historikong sandali, kung saan magkikita ang mga Pilipino na pinaghiwalay ng panahon.
Inimbitahan namin ang 3 lola mula sa Pasay, Lola Ana, Lola Elena, at Lola Maria. Nobyembre 15, sa linang hapon, Ninoy Aquino International Airport, Naya. Mga lola, lalabas na po sila, sabi ko sa mga lola. Nagdala ang 3 lola ng mga bulaklak. Namumula na ang kanilang mga mata. Sa wakas, bumukas ang gate, at lumabas si Lola Yoko. Ang sandaling iyon ay parang huminto ang oras. Si Lola Ana ang unang lumakad. Talaga, galing sa bayan. Nang magkayakapan sila, lahat ng tao sa airport lobby ay huminto. Hirap na hirap kayo, umiyak si Lola Yoko. Talaga, hirap na hirap kayo. Hindi po. Kami pa ang dapat magpasalamat. Hindi ninyo kami kinalimutan at binisita ninyo kami. Umiyak ng magkasama ang 4 na lola. Umiyak ang mga tao sa paligid, ang media, at pati ang mga airport staff. 87 taon. Pagkatapos ng 80 taon, nakita namin ang tao mula sa bayan. Pinunasan ni Lola Maria ang kanyang luha gamit ang panyo. Nag-usap ang mga lola gamit ang Ilocano at Tagalog. Magkaiba man ang wika, nagkakaintindihan ang kanilang puso. Kinabukasan, isang special event ang ginanap sa Philippine Cultural Center sa Maynila. Ngayon, sama-samang gagawa ng preserved food ang mga taga Ilocos at Visayas Mindanao. Ipinakilala ko. Hindi, ang tama ay, ang mga pusong naghiwalay ay muling nagkita at sama-samang gagawa. Sa isang gilid, gumawa si Lola Yoko ng tradisyonal na kakanin ng Ilocos. Sa kabilang gilid, gumawa naman ang mga lola ng migrant ng kakanin ng Visayas. Wow! Gumagamit pala kayo ng ganitong sangkap. Nagulat si Lola Yoko. Wala kaming bigas noon, kaya ganyan ang ginawa namin. Pero, parang pareho pa rin ang lasa, di ba? Tumawa si Lola Ana. Nagsimulang maghalo ang dalawang paraan ng paggawa. Nagturo si Lola Yoko kung paano gamitin ang dahon ng saging. At ipinakita ng mga lola ng migrant kung paano gamitin ang lokal na herbs para magbigay lasa. Sa huli, pareho lang ang puso, di ba? Sabi ni Lola Yoko. Ang pusong nagmamahal at naghahati-hati. Maraming Pilipino ang dumating sa venue. Lahat ay nakapalibot sa mga lola at natuto. Habang abala sa paggawa, naglabas si Lola Maria ng isang lumang notebook. Ito ang recipe book na iniwan ng nanay ko. Nagsimula siyang magsulat noong 1937. Ang notebook ay puno ng mga pangalan ng Filipino food na nakasulat sa baybayin at Tagalog. Hindi marunong magsulat si Mama, kaya sinulat lang niya ang tunog. Pero, sabi niya, hindi raw dapat kalimutan. Umiyak si Lola Yoko nang makita ang notebook. Ito ang tunay na treasure. Mas mahalaga kaysa sa anumang artifact sa museo. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang lola na taga Maynila. Maari ba akong matuto? Interesado ang apo ko sa kultura ng Pilipinas. Aba, oo naman. Sabay na sumagot ang 4 na lola. Agad na naging isang maliit na cooking class ang venue. Ang mga lola ang naging guro at tinuruan ang mga taga Maynila. Tingnan mo, ganyan ang paghawak sa gulay. Huwag kang maging masyadong malakas. Ganyan ang alat. Ay, masyadong marami. Hindi tumigil ang tawanan. Magkaiba man ang wika, nagkakaintindihan sila sa pamamagitan ng galaw at kilos. Ang pista ng pagkakaisa. Sa tanghalian, naghanda ng special menu. Puto ng Ilocos, pandesal ng Maynila, at kakanin na bagong luto. Ito ang harmony, sabi ng isang participant. Walang hangganan ang hapagkainan. Habang kumakain, mas malalim ang naging usapan ng mga lola. Kung hindi namin ipinagpatuloy ang lasa ng Pilipinas, baka ganap na kaming naging native na, sabi ni Lola Elena. Pero, dahil sa lasa na ito, hindi namin nakalimutan kung sino kami. Kahit sa Ilocos, marami nang bumibili sa supermarket ngayon, sagot ni Lola Yoko. Pero, sa tag-ulan, gumagawa pa rin kami. Iyan ang puso ng Pilipinas. Pagkatapos ng tanghalian, may nakakagulat na anunsyo. Personal na dumalo ang isang opisyal mula sa NCCA. Sa pagtitipong ito, nakita namin ang kapangyarihan ng kultura. Susuportahan namin ang pagpapanatili ng kultura ng migrant na Pilipino sa government level. At may mas nakakagulat pang anunsyo na sumunod.
Ipapahayag namin ang Nobyembre bilang buwan ng tradisyonal na pagkain. Magdaraos ng festival sa buong Pilipinas para buhayin ang cultural exchange. Nang sandaling iyon, napuno ng palakpakan ang venue. Ang mga lola ay nagkayakapan at umiyak. 107 taon. Pagkatapos ng 107 taon, kinilala kami. Nang matapos ang event, natapos din ang special kakanin na ginawa ng 4 na lola. Ito ang kakaninang pagkakaisa. Sabi ni Lola Yoko, pinagsama namin ang paraan ng Ilocos at Visayas. Tikman ninyo, ibinahagi ng mga lola sa mga participant. Hmm, may special na lasa. Lasa ng kasaysayan. Matapos ang matagumpay na event, nakatanggap ako ng di inaasahang imbitasyon mula sa gobyerno ng Pilipinas. Malaki ang kontribusyon mo, Katrina, sa Filipino Cultural Exchange. Mag-tour ka sa Pilipinas. Nagsimula ang 2 linggong tour ko sa Pilipinas. Ang una kong destinasyon ay, syempre, Ilocos. Mabutit dumating ka. Naghihintay si Lola Yoko sa pasukan ng nayon. Nagkakagulo ang buong nayon dahil sa producer ng Maynila. Puno ang nayon ng mga banner ng pagbati. Welcome, Filipino friends. We are one in Bayanihan. Ano po ang lahat ng ito? Nagulat ako. Naging sikat ang nayon namin sa Maynila. Gusto naming batiin kayong lahat. Pagpasok ko sa lumang bahay kubo, punong-puno ng pagkain ang hapagkainan. Nilaga, paksiw, inihaw na isda. Lahat ito ay luto ng nayon, paliwanag ni Lola. Hindi lang ako ang nagluto. Nagdala ng tig-iisang putahe ang mga kapitbahay. Bakit po ganyan? Hindi ako makapagsalita. Kinilala ninyo ang kultura namin sa Maynila. Napakasaya namin. Habang kumakain, nag-usap kami ng mga taga-nayon. Dahil sa broadcast sa Maynila, napag-isipan namin muli ang kahulugan ng bayanihan. Sabi ng isang lola, iniisip namin na ordinaryo lang, pero isa pala itong proud na kultura. Kinabukasan sumubok akong magsasaka. Ako na mismo ang gagawa. Tingnan mo, ganyan ang paghawak, nagturo si Lola. Medyo awkward ako noong una, pero unti-unti akong natuto. Tumulong ang mga lola ng nayon. Magaling ka. Para ka ng Pilipino. Napakasaya talaga ang magtrabaho ng sama-sama. Isang init na hindi ko naramdaman sa Maynila. Ito ang bayanihan. Sabi ni Lola, kung mag-isa, mahirap. Kung sama-sama, masaya. Paglipat ko sa Cebu, bumisita ako sa Carbon Market. Masigla ito kaysa sa nakita ko sa TV. Nang makita ako ng mga tindera, na-recognize nila ako. Napanood namin ang broadcast. Dahil sa inyo, dumami ang turistang taga Maynila. Totoo nga, sa iba't ibang parte ng palengke, naririnig ko ang Tagalog. Mas mabait ang mga tindera sa mga customer na taga Maynila. Ito, service. Kainin mo. Sinubukan ko ang iba't ibang pagkain. Lechon, puso, kakanin. Wala nang bayad. Nagturo kayo ng palengke namin sa Pilipinas. Hindi po, babayaran ko po. Huwag na, bayanihan, bayanihan. Sa huli, umuwi ako nabusog at nagpapasalamat. Ang pinaka-nakakaantig sa Cebu ay ang kultura ng community. Inimbitahan ako ng isang staff ng cultural center sa kanyang barangay. Mayroon po kaming gathering ngayon, samahan ninyo kami. 30 residente ang nagtipon sa barangay hall. Bawat isa ay nagdala ng tig-iisang putahe. Ito ba ang barangay culture sa Pilipinas? Unti-unti na itong nawawala, pero sinimulan namin muli nang mapanood namin ang broadcast sa Maynila, paliwanag ng isang residente. Nang makita namin silang nagtitipon, sabi namin, gawin din natin. Noong una, dinner party lang. Ngayon, buwan-buwan na silang nagkikita. Naghahati-hati ang mga residente ng pagkain at nag-uusap. Nagbabahagi ng impormasyon tungkol sa edukasyon at nagbibigay ng balita sa barangay. Noon, kahit sa elevator, hi lang. Ngayon, naging tunay na kapitbahay na kami. Ang pagbabago. 3 taon matapos akong bumalik mula sa tour, malaki ang pinagbago ng Pilipinas. Hindi, ang tama ay, bumalik ito sa dati. Pumunta ako sa Quezon City. Ang istasyon ng TV kung saan nagsimula ang lahat.
Katrina, welcome back. Masayang tinanggap ako ng mga dati kong kasamahan. Sikat na ang network namin bilang The Bayanihan Station. Totoo nga, sa harap ng istasyon may marker, Birthplace of Filipino Bayanihan Exchange. Bawat taon nagdaraos kami ng festival dito, paliwanag ng Bisepresidente. Nagbago rin ang lungsod. Sa Central Market, dumami ang mga tao. May traditional market section kung saan nagbibigay ng pabigat ang mga tindera at nakikipag-usap sa customer. Mas maganda ang negosyo. Tumawa ang isang tindero. Dahil may pakikisama, dumami ang regular na customer. Nagbago rin ang kondo. Pagpunta ko sa apartment ko, may resident lounge na sa ground floor. Dahil sa iyo, Katrina, nakilala ako ng isang lola. Simula noong broadcast, nagbati-bati na kami. Pagbalik ko sa Makati, patuloy ang pagbabago. Sa nakalipas na 3 taon, malaki ang pagtaas ng community interaction, bumaba ang pakiramdam ng kalungkutan, at tumaas ang social trust. Ngunit, mas mahalaga kaysa sa numero ang mukha ng mga tao. Naging masaya ang kalsada. Dumami ang tawanan, at ang mga bumabati, nagbago rin ang TV station. Ang Bayanihan ng Pilipinas series ay umabot na sa Season 5 at ngayon ay lumawak na sa Ang Bayanihan ng Mundo. Anong bansa naman ngayon? Tanong ng program director. Mexico po. Isang bansa na may matibay na family bond. Ang interes ng mga Pilipino sa bayanihan ay nagpatuloy. Ang mga Tagalog school ay dumami ng 10 beses at ang mga Filipino-inspired restaurant ay umabot na sa 100. Bigyan mo ako ng pandesal. Natural na nag-order ang mga customer na Pilipino. Ang mas nakakagulat ay ang pag-unlad ng Filipino fusion cuisine. May adobo don at paksiw nabe na ngayon. Ang kultura ay naghahalo at umuunlad, sabi ng isang chef. Ganap na nagbago ang migrant community. Hindi na sila nagtatago. Sa halip, proud sila. Kami ang naging tulay ng kultura. Proud na sabi ni Lola Ana. Pagkatapos ng 87 taon, kinilala kami. Ang huling kabanata. Isang araw, nakarinig ako ng special news. Tungkol sa isang barangay sa Visayas. Ang barangay na nasa krisis ay nabuhay muli. Naging sikat ito bilang The Bayanihan Village at bumalik ang mga kabataan. Minsan naaalala ko ang gabing iyon. Ang hating gabi ng Hulyo, 4. Ang silid ng broadcast kung saan ako nag-iisa. Ang 8 minutong pagkakamali. Tadhana ba ito? Tinawag ako ni Lola Yoko sa video call. Nagkataon lang iyon, di ba? Pero, naging tadhana. Tumawa si Lola. Tama. Ang nagkataon ay naging tadhana at ang pagkakamali ay naging himala. Ngayon, may special gift sa mesa ko. Isang maliit na banga na gawa ng mga lola ng migrant. Isang sulat mula kay Lola Yoko sa Ilocos. Mga thank you card mula sa mga manonood na Pilipino. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang drawing ng isang bata. Isang litrato ng lola na Pilipino at lola na Ilocano na sama-samang nagluluto. Sa ilalim nakasulat sa hindi pa masyadong maayos na sulat ang salitang bayanihan. Tinawagan ako ng nanay ng bata na nagpadala ng drawing. Ano po ang bayanihan? Tanong niya. Sabi ko, ang lasa ng kakanin na pinaghahatian ng lola. Naunawaan daw ng bata. Ang bayanihan na alam ng mga bata. Iyan ang tunay na pagbabago. Ngayon, patuloy ang maliliit na himala sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Sa isang apartment sa Cebu, nagtitipon ang mga kapitbahay at nagluluto. Kailangan nating gumawa ng mas masarap ngayong taon. Sa palengke, nagbibigay ng pabigat ang mga tindera. Sa isang pamilya sa Maynila, naghahanda ng special dinner para alalahanin ang lola, kaldereta na paborito ni lola. Maliliit na pagbabago. Ngunit, ang mga ito ay nagtipon at naging isang malaking alon. Epilogo. Gusto ng ABS-CBN na gumawa ng special documentary. Ang himala na nilikha ng puso ng Pilipinas. Ang kuwento ng bayanihan. Ikaw ang bida, Katrina, sabi ng producer. Nagkamali lang ako, sagot ko. Pero gusto naming ipakita kung gaano kaganda ang resulta ng pagkakamaling iyon. Habang nagsushoot kami, nakita ko muli ang maraming tao.
Ang lola na umiiyak sa lobby ng istasyon 3 taon na ang nakaraan, ngayon ay cooking instructor na. Dahil po sa inyo, nagbago ang buhay ko. Parang ganoon din ang sinabi ng mga taong nakita ko sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Nalaman ko ang bayanihan. Nagkaroon ako ng kapitbahay. Bayanihan. Nagbayanihan. Nagbayanihan. Masarap ang sama-sama. Ngunit, ang pinakamalaking pagbabago ay sa akin. 5 taon na ang nakaraan, isa akong malungkot na taga Maynila. Walang pamilya, walang kaibigan, puro trabaho lang. Ngayon, iba na. May pamilya ako sa buong Pilipinas at pati na rin sa Japan. Hindi kami magkadugo, pero pamilya kami sa puso. Ilang araw na ang nakalipas, umuulan ng niyebe sa imahinasyon ko. Naisip ko bigla, bakit hindi ako magluto ng pansit at puto kasama ang mga kapitbahay? Nagpadala ako ng message sa group chat at agad na nag-reply. Ang ganda ng ideya. Ako na ang sa inumin. Tutulong din ako. Isang oras ang lumipas. Napuno ng tawanan ang maliit kong apartment. Ang amoy ng pansit, ang tunog ng baso na nagbabanggaan, ang tawanan ng mga kapitbahay. Naunawaan ko bigla, ito pala ang bayanihan. Hindi ito malaking bagay. Ang sama-sama, ang paghahati-hati, ang pagtrato sa isa't isa bilang tao. Iyan mismo ang itinuro sa akin ng 8 minutong pagkakamali, na hindi tayo nag-iisa, na lahat tayo ay konektado sa isang invisible thread, at ang pangalan ng koneksiyong iyon ay bayanihan. Bukas, may tatawag na naman sa kapitbahay. Masyado akong maraming nagawa. Gusto mo? At magsisimula na naman ang isa pang maliit na himala.